Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa inyong paboritong tambayan ng mga kwentong kilabot at kababalaghan. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, may dala na naman akong isang kwentong kukurutin ang inyong kaluluwa. Isang alamat na umiikot sa isang sitio sa Masbate. Kwento ito ng isang nilalang na tumatahol, ngunit hindi isang aso. Handa na ba kayo? Kung ganun, simulan na natin ang kwento ng Ang Tumatahol na Hindi Aso. May isang liblib na sityo sa bayan ng Taroroy, Masbate. Ang sityo ng Kagbulo, tahimik, payapa at napapalibutan ng matatapal na puno ng niyog, kawayan at kagubatang parang hindi pa nararating ng modernong mundo. Dito, halos magkakamag-anak na ang mga naninirahan at halos walang bagong muka ang pumapasok o lumalabas. Tuwing gabi, mabilis dumilim sa sityo. Kakaunti ang ilaw at kung wala kang lampara o posporo, halos hindi mo na makilala kahit sarili mong kamay sa dilim. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang bagay ang unti-unting bumabagabag sa mga residente. Isang tahol. Hindi malakas, hindi rin tila galit, ngunit hindi rin ito tahol ng karaniwang aso. Aw, mahina, pilit na pinipigil. Parang pinipilit maging aso, pero hindi. At ang pinakakakilabot, laging nagmumula sa bubungan. Si Aling Teresang matandang albularyo ng sityo ay may babala. Pag narinig nyo na ang tahol, huwag kayong lalabas. Yan ang senyalis ng pagdating niya. Hindi yan aso, aswang yan. Ngunit sino ba ang maniniwala sa matandang kinikilala ng baliw ng ilan? Isang gabi ng Huwebes, habang ang hangin ay tila may dalang bahid ng usok at bulok na karne, may narinig na sigaw, si Mang Ruben, isang magsasakang biyudo na may 2 anak. Tay! Sa bubong! Sigaw ng bunsong si Otep, 8 taong gulang. Agad siyang lumabas ng kanilang kubo at tinutok ang gasera sa bubong. Walang hayop, wala ring tao. Pero kinabukasan, natagpuan ang alagang kambing ni Aling Manda. Gutay-gitay at tuyong-tuyo ang katawan. Para bang sinipsip ng lahat ng dugo. May aswang talaga, sigaw ng ilang matatanda. Gabi-gabi na lang may tahol. Dagdag pa ng mga nag-uusap sa ilalim ng punong mangga. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, mula sa lamayan si Jonas, isang binatang estudyanteng taga Maynila na bakasyonista sa sityo, may narinig siyang tahol sa kanyang likuran. Aw! Aw! Lumingon siya. Wala, pero may anino sa poste. Mababa, parang hayop, ngunit nakatayo, pula. May tao ba dyan? Tanong niya. Isang matinis na boses ang sumagot. Hindi ako tao. Mabilis siyang tumakbo. Umabot siya sa kanilang bahay. At sumigaw. Nanginginig. Tita, may nakita ako. Mukha siyang aso, pero tao ang ngiti. Kinabukasan, dumalaw si Aling Teresa. Yan na ang sinasabi ko. Dumadalaw na siya. Hindi lahat ng aswang ay lumilipad. Ang iba naglalakad. Ang iba tumatahol. Tita, ano yun? Tanong ni Jonas. Isa siyang nilalang na pinaglihi sa galit, inggit at dugo. Noon pa raw siya sa sityo, ang aswang na nagkukunwaring aso, pero mukhang tao. Tinatawag siyang tik-tik hayop ng mga ninuno natin. Tumatahol siya para sabihing malapit na siya. At kapag mumiti siya, may mawawala. Dito na nag-umpisang dumalas ang tahol tuwing hating gabi. Sa bahay ni Mang Ruben, isang gabi nakita ni Otep sa bintana ang nilalang. Katawan ng aso, ngunit payat at mahaba ang mukha at ang ngipin, matutulis. Nakangisi ito sa kanya habang nakadungaw mula sa bubungan. Walang ibang nakakita, ngunit pagdakay, namatay ang kanilang aso, si Brutus, sa hindi malamang dahilan. Nakatihaya, butas ang lieg. Samantala, ang mga kabataan sa sityo, sina Jonas, Mika, pinsan niya, si Greg, anak ni Aling Manda, at si Nilo, anak ng barangay Tanod, nagsimulang mag-imbestiga.
May mga bakas sa likod ng sagingan. Maliliit ngunit matulis ang mga kuko. At may amoy na hindi matukoy. Parang nabubulok na lamang loob. Habang lumalalim ang gabi sa sitio Kagbulo, lalo ring lumalapit ang banta ng nilalang. At sa bawat tahol sa bubungan, may nababawasan sa mga hayop. At baka sa susunod, tao na ang susunod. Kinabukasan, nagdesisyon ang grupo ni Jonas, Mika, Greg at Nilo na puntahan ang matandang kuweba sa duyong bahagi ng kagubatan. Isang lugar na halos hindi na tinutumo ng mga taga-sityo dahil sa mga kwentong may halimaw daw na naninirahan doon. Bit-bit ang mga itak, lampara at dasal, dahan-dahan silang pumasok sa lugar na ayon kay Aling Teresa ay pinamumugaran ng tik-tik hayop. Kapag nakakita kayo ng balahibong parang sa aso pero itim at malagkit, yan ang senyales. Huwag kayong magtuturo o mag-ingay. Paalala ni Aling Teresa sa kanila bago umalis. Madulas ang lupa at malagkit ang hangin. May amoy ng nabubulok na karne at basang damit. Sa loob ng kuweba, makipot at madilim, ngunit sa pinakaloob-looban ay may maliit na altar. Sa gitna nito, may isang pirasong bungo, hindi sa hayop kundi sa tao. Nakalibot dito ang balat ng iba't ibang hayop, pusa, kambing, kalabaw. At sa likod ng altar ay may isang ukit sa pader, isang nilalang na may katawan ng aso, mukha ng tao at matatalim na kuko. At sa ilalim nito ang nakasulat sa lumang baybayin. Hindi lahat ng hayop ay hayop. Siya nga totoo, bulong ni Mika habang hawak ang rosaryo sa kanyang dibdib. Biglang may narinig silang mahinang tahol. Aw! Aw! Hindi galing sa labas ng kuweba. Nasa loob na. Napalingon si Greg. Nilo, huwag kang gagalaw. Pero huli na, tumakbo si Nilo palayo mula sa altar, dala ng takot. Sa isang kisap mata, may dumaan na anino. Mabilis, mababa. May balahibo. Sinundan ng grupo ang sigaw ni Nilo hanggang sa matuklasan nilang bumagsak ito sa isang hukay na may lalim na halos 3 metro. Nang silipin nila, wala na si Nilo. Tanging tsinelas at dugo lang ang naiwan. Umalis na tayo rito, sigaw ni Mika, nanginginig. Ngunit sa pagtakbo nila, pabalik sa bukana ng kuweba, may nakaharang sa kanila. Tumatahol, nakangisi, duguan ng ngipin. Hindi ito ordinaryong nilalang. Ang katawan nito ay baluktot, ang mga matay pula, ang dilaysing haba ng braso ng tao. Lumalabas mula sa gilagid ang mahahabang ipin at sa ilalim ng balat, gumagalaw ang parang mga bulate. Isa itong nilalang na halatang hindi nabibilang sa mundo ng tao o hayop. Mga bata, sabi nito, gutom na ako. Mabilis na hinampas ni Greg ng itak ang nilalang. Pero parang bakal ang balat nito, tumalsik lang ang talim ng sandata. Nagdasal si Mika, si Jonas, umatras at binunot ang bote ng asupre na dala nila. Sabi ni Aling Teresa, takot sa asupre ang aswang. Ipinalibag ni Jonas ang bote sa nilalang. Sumabog ito at naglabas ng usok. Nagsisigaw ang halimaw, napaatras, pero hindi tuluyang nasaktan. Hindi sapat! Hindi to sapat, sigaw ni Jonas. Nagdesisyon silang tumakbo. Tumakbo sila sa gitna ng gubat, pabalik sa sityo. Ngunit parang mas mabilis ang nilalang kaysa sa hangin. Sa bawat tahol, mas lumalapit ito. Parang may pakpak ang kanyang mga paa. Pagbalik sa sityo, agad nilang pinuntahan si Aling Teresa. Nanginginig si Greg, halos hindi makapagsalita. Wala na si Nilo. Kinuha na siya. Yung aswang, hindi na siya umaalis sa gubat. Sumusunod na siya hanggang sa baryo. Aniya. Napatingin si Aling Teresa sa labas ng bintana. Kapag ang tahol ay narinig mo na sa lupa at hindi lang sa bubungan, ibig sabihin, hindi na siya naghahanap, nahanap ka na niya. Gabi na noon at mula sa di kalayuan, may narinig silang muli. Aw, aw, aw. Ngunit hindi ito mahina gaya ng dati. Hindi ito mapagkunwari. Ito'y galit, malakas, matulis.
At isa pang bagay ang ikinatakot ng lahat sa gabing iyon. Hindi na lang iisa ang tahol. 2, 3, 5, sabay-sabay. Sa bubungan. Sa likod ng bahay. Sa ilalim ng puno. Hindi lang pala siya mag-isa. Bulong ni Mika. Lumabas si Mang Ruben. Hawak ang itak. Habang ang mga bata ay nagtago sa loob ng bahay ni Aling Teresa. Sa dilim, aninag ang mga matang pula. Tumatayo sa pagitan ng mga damuhan. Ang mga balahibo nila ay nangingintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lahat sila nakangisi. Simula ng pangumuha, wika ni Aling Teresa habang hinihigpitan ang hawak sa krus. Hindi na tumatahol ang mga nilalang. Hindi na kailangan. Alam na nila kung nasaan kayo. Habang nakasiksik sa loob ng bahay si Jonas, Mika at Greg, hindi nila malaman kung saan titingin. Mula sa bawat siwang ng bintana ay tila may matang nakasilip. Ang tahol ay unti-unting nagiging pag-ungol, mababa at malalim, parang tinig ng gutom na nilalang na kanina pa naghihintay. Jonas, tingnan mo ito, bulong ni Mika habang itinuro ang basag na bahagi ng salamin sa gilid ng bintana. Sa labas, nakadungaw ang kalahating mukha ng isa sa mga nilalang. Dilat na dilat ang mata, malalaki ang itim ng mga ito, at ang balat nito ay parang balat ng pinagsama-samang hayop at tao. May kaliskis at may buhok. May bahagi ring parang hilaw na laman. Tanggalin natin ang ilaw. Makikita tayo, sabi ni Greg. Mabilis nilang pinatay ang gasera. Ngunit sa kadiliman, lalo lamang nilang naririnig ang pagaspas ng mga kuko sa yero. Ang tila pagsinghot ng ilong na nangangamoy ng dugo. At ang unti-unting pagkaluskus ng kahoy sa tisame. Sa labas, si Mang Ruben ay di pa rin bumabalik. Ang tanod na si Mang Celso, ama ni Nilo, ay dumating sa bahay ni Aling Teresa. Guli ang buhok, duguan ang balikat. Hawak ang isang sibat na may nakasabit na punit na balat. Nakita ko ang anak ko, hingal niyang sabi. Hindi pa patay, pero kinakaladkad nila. Dinala nila sa dating kampo ng Hapon sa may masukal na bahagi ng gubat. Hindi mo sila nasundan? Tanong ni Aling Teresa. Nasunog ang mata ko sa isang nilalang na mukhang bata, pero may bunganga sa tiyan. Hindi ko na kaya. Hindi lang sila aswang. Pinaghalo-halo na sila ng kung sinong mas malakas sa kanila. Wika ni Aling Teresa. Hindi ito basta-bastang mga halimaw. May nag-uutos sa kanila. May pinuno. Habang ang gabi lalong lumalalim, napansin nilang tumigil ang tahol. Tumahimik ang paligid. Sobrang tahimik na tila walang kahit isang insekto o hangin ang gumagalaw. Biglang nagalit ang aso ni Mang Celso na si Lobo. Hindi tumahol, kundi umalulong. Isang malungkot. Sunod-sunod na alulong na tila may kinakausap. At doon lumitaw, isang matangkad na anino sa tapat ng bakuran ni Aling Teresa. Ang aninong ito ay hindi basta anyo ng hayop, makatindig balahibo ang presensya nito. Mahaba ang leeg, tila nabaluktot ng 2 beses. May nakabukas na bumanga sa gitna ng tiyan nito at ang mga mata ay puting-puti, walang itim. Sa bawat hakbang nito, bumabakat ang lupa, nalalanta ang damo at lumalapot ang hangin. Nandito na siya, ang hari ng mga tumatahol. Bulong ni Aling Teresa. Nagsimula itong magsalita, ngunit ang tinik nito ay hindi galing sa bunganga. Parang nasa isipan ng bawat isa. Buksan ang mga pintuan. Isa lang ang gusto ko. Isa lang ang ibigay ninyo. At aalis na ang lahat. Hindi natin ibibigay ang kahit sino, sigaw ni Greg. Ngunit naramdaman nilang may isa sa kanila ang biglang nawala. Si Mika. Wag, sigaw ni Jonas, habang hinahabol ang nilalang na humila kay Mika palabas ng bintana. Mabilis siyang lumabas, hawak ang itak. Si Mang Celso at si Greg ay sumunod. Sa labas, ang buwan ay tila naging pula. Sa bawat sulok ng sitio, may mga aninong nagsasayaw, nakalutang sa hangin.
Ang iba'y naglalakad na parang hayop, pero tuwid ang likod. May mga naglalaway. May mga umiiyak na parang sanggol. Nasundan nila ang sigaw ni Mika hanggang sa gitna ng dating kampo ng mga Hapon. Isang lugar na matagal nang nilalayo ng mga matatanda. Diyon nakapalibot sa gitna ng clearing ang mga nilalang, nag-aantay. Sa gitna ng bilog, naroon si Mika. Nakatali, nakaluhod at nakapiring. May isang nilalang sa likod niya. Sobrang laki, ngunit walang mukha. Ang boses nito ay umuno sa buong kagubatan. Ang kasunduan noon ay buhay kapalit ng katahimikan. Pinutol ninyo ang panata. Ngayon, babawiin namin ang utang. Naglabas ng tinik na tila sibat ang nilalang at tinutok ito sa dibdib ni Mika. Sumigaw si Jonas. Huwag! Ako na lang! Ako ang gusto nyo, di ba? Ako ang dayo rito. Ako ang dahilan kung bakit nagsimula ulit ang gulo. Bitawan nyo siya. Ngunit tumawa ang nilalang. Isang halakhak na hindi tao. Parang sabay-sabay na tumawa ang bungo, bituka, hayop at bata. Hindi ang gusto namin, kundi ang isa sa inyo na hindi tao simula't simula. Napalingon si Aling Teresa na ngayoy naroroon na rin sa kampo. Tahimik siya, hindi nagsasalita. Lumingon ang hari ng mga tumatahol sa kanya at ang iba pang nilalang ay yumuko. Ikaw, matagal mo na kaming tinakasan. Sa wakas natagpuan ka rin namin. Si Aling Teresa, isa pala sa kanila. Ngunit bakit niya pinoprotektahan ang mga tao? Biglang tumigil ang lahat. Ang mga halimaw na kanina'y nag-aalimpuyo sa kagubatan ay tila napigil ng isang tingin ni Aling Teresa. Tahimik siyang lumapit sa gitna ng clearing, sa harapan ng hari ng mga tumatahol, habang hawak pa rin ni Jonas ang kanyang itat. Si Greg ay nakaluhod na sa tabi ni Mika. At si Mang Celso ay handang itaya ang huling hininga para sa anak niyang kinuha na ng gabi. Masyado kayong napaaga, wika ni Aling Teresa. Malamig ang tinig. Ang panata ay hindi pa tapos. May isa pang buwan. Hindi pa ngayon ang paniningil. Ngunit ngumisi ang hari at amisi niya ay hindi ng isang nilalang kundi ng libu-libong kaluluwa. Sabay-sabay, sabik, uhaw. Wala nang bisa ang kasunduan kapag ang dugo ay muling dumampi sa lupa ng tagpuan. Itinuro nito ang damuhang basa ng dugo ni Mika at parang kasabay ng salita ng hari ay biglang tumakbo ang oras. Sumingit ang malamig na hangin, dumilim ang paligid, at isa-isang bumagsak sa lupa ang mga alitaptap na tila mga bituin sa dilim. Kung gayon, wika ni Aling Teresa, kailangan ko nang ibalik ang dapat na ibalik. Hinubad niya ang kanyang bestidang pangmatanda. Sa ilalim nito, may nakatatak na mga sinaunang baybayin sa balat, mula leeg hanggang hita. Itim, parang sinunog sa balat gamit ang apoy ng impyerno. At sa kanyang dibdib ay may palatandaan, ang mata ng ahas at ang bunganga ng aso. Nag-iba ang anyo niya. Unti-unti bumaluktot ang kanyang gulugod. Umusli ang mga kuko at lumitaw ang matitinis na ngipin. Ngunit hindi siya naging tulad ng ibang halimaw. Siya'y naging isang nilalang na may dalawang mukha. Isa ng tao, isa ng hayop. Isa sa liwanag, isa sa dilim. Tinili ko kayong protektahan, aniya habang umiikot. Pinili kong magtago sa anyo ng tao, ng albularyo. Akala nyo ay matanda lang akong siraulo, pero ako ang dahilan kung bakit hindi kayo nilusob sa loob ng 70 taon. Lumapit ang hari. At ngayon babalik ka na sa amin? Hindi, sagot niya. Dahil ngayon may bago na akong panata. Tumalon si Aling Teresa at mabilis na silunggaban ang hari.
parang kidlat sa gabi. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan. Nagsisigawan ang mga halimaw. Nagsipagtakbuhan ang mga hayop sa gubat. At ang lupa ay lumindol. Dalhin si Mika palayo. Sigaw ni Greg. Buhat-buhat ni Jonas si Mika. Habang si Mang Celso ay humawak ng sulok. Sinindihan ito gamit ang lumang gasera at inihampas sa mga nilalang na nagtatangkang sumugod. Nasusunog ang balat ng mga aswang. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa liwanag ng panata na ibinalik ni Teresa. Ngunit habang nagkakagulo, may isa pang nilalang na dumating. Isang batang lalaki, hubad at maputla. Halos kulay abo ang balat. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang punong tuyo at sa kanyang noo ay may mata, pangatlong mata. Tahimik ito, ngunit sa pagdating niya ay napahinto ang hari ng mga tumatahol. Lumapit siya kay Teresa at inilapat ang kamay sa kanyang balikat. Tama na. Bumalik sa anyong tao si Aling Teresa. Parang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Napaluhod siya. Anak, bulong niya. Ikaw ang binigay ko sa kanila noon para maligtas ang sityo. Hindi kita inakalang buhay pa. Hindi ako buhay, ina, sagot ng bata. Ginawa nila akong bantay. Ginawa nila akong tagapagsimula. Ako ang susi sa pagbabalik mo sa kanila. Umiyak si Teresa. Patawad, pero hindi ko hahayaang maging ganap kang halimaw. Dumilat ang pangatlong mata ng bata at sa pagdilat nito, nagsimulang malusaw ang mga puno sa paligid. Umuulan ng abo. Nagpuputukan ang lupa. Sa gitna ng kagubatan ay unti-unting bumubukas ang isang malalim na bitak, parang pintuan ng impyerno. Bitawan mo si Mika, sigaw ni Jonas. Tumakbo siya pabalik sa gitna, ngunit biglang humarang ang nilalang na parang unggoy na may pakpak. Tinaga niya ito. Sumirit ang itim na dugo. Nagliyab ang sugat nito sa tuwing matatamaan ng asupre na ibinuhos nila sa mga gilid ng clearing. Si Greg sinugod ang altar. Kinuha niya ang bumo, binasag ito at lumabas ang isang bilog na itim na bato. Ito ang puso ng kasunduan. Sirain niyo to, sigaw niya. Ngunit tumawa ang hari ng mga tumatahol. Kapag sinira niyo yan, mawawala ang panata, pero pati na rin ang proteksyon. Hindi lang kami ang magigising, kundi lahat ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Napatingin si Jonas kay Mika. Gumising na ito. Nanghihina, pipili tayo, wika ni Jonas. Ang sityo o ang kabuuang bayan. Hinampas ni Greg ang bato gamit ang asul na itak mula sa kampilan ng kanyang lolo. Sumabog ito, liwanag ang kumawala, parang araw sa gitna ng gabi. Napahiyaw ang mga halimaw, isa-isa silang nalusaw, nadurog at ang anino ng hari ay nahulog sa bitak sa lupa. Sinarado ng apoy at abo ang pintuan ng ilalim. Ngunit walang nakitang bakas ni Aling Teresa. Wala rin ang batang may pangatlong mata. Tahimik ang lahat at unti-unting lumiwanag ang paligid. Lumipas ang 3 araw matapos ang sagupaan sa kampo ng mga Hapon. Tahimik ang buong sitio Fagbulo, parang walang nangyari. Ang mga tao ay bumalik sa kani-kanilang normal na buhay. Ngunit may takot sa kanilang mga mata. May kaba sa kanilang bawat hakbang. Hindi nila iniuungkat ang nangyari. Ngunit ang hangin ay nanatiling malamig kahit tirik ang araw, at ang mga ibon sa paligid ng gubat ay hindi na muling bumalik. Si Jonas, Mika at Greg ay nanatili sa bahay ni Aling Teresa kahit wala na siya. Iniwan nila ang altar sa gitna ng bahay, pinalibutan ng asin at asupre, at araw-araw ay nagsisindi sila ng andila at nagdadasal. Ang kampilan na ginamit ni Greg sa pagsira ng itim na bato ay inilagay nila sa ilalim ng altar, balot ng telang may dasal. Hindi ko alam kung nanalo tayo, bulong ni Mika habang nakaupo sa tabi ng bintana. Wala na sila, pero pakiramdam ko, hindi pa tapos. Baka naghihintay lang sila, sagot ni Greg.
o bata may naiwan. Kinagabihan, muling bumisita si Mang Celso. Bitbit niya ang ilang gamit mula sa barangay hall, radyo, baterya at ilang lumang dokumento ng sitio. Habang nag-uusap sila, may inilabas siyang sobre. Luma na, may marka ng kandila at mga baybayin sa harap. Nakapangalan ito kay Teresa. Turaw ang iniwang sulat ng lola nyo. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang nakita. Aniya, inuksan nila ang sobre. Sa loob ay isang sulat kamay na mensahe. Maputla na ang tinta, ngunit malinaw pa ring mabasa. Ang gyera ng liwanag at dilim ay hindi kailanman nauubos. Ang mga tumatahol ay hindi nilikha para lang manakot. Sila ay mga bantay, mga nilikhang daling sa panata ng mga ninuno upang bantayan ang mas malalalim na panganib. Ngunit may nagbago. May nagising sa ilalim ng lupa. At kung hindi nyo pipigilan, hindi lang ang sityo ang malulunod, kundi ang buong isla ng Masbate. Mas malaki pa pala ang saklaw nito, wika ni Jonas. Akala ko mga multo lang. Akala ko simpleng aswang lang. Hindi. Ang mga tumatahol, sila ang gatekeepers, sagot ni Greg. Pero anong ibig sabihin ng mas malalalim na panganib? Kinagabihan muli, habang tahimik silang nagkukwentuhan, may kumatok sa pintuan. 3 mahihinang katok. 1, 2, 3. Walang nagsalita, walang sumagot. Wala namang tao sa labas, sabi ni Mika habang sumisilip sa siwang ng bintana. Pagdumaw niya, may nakita siyang palad na itim na tila nasunog, nakadikit sa bintana. Ang kuko nito'y mahaba at putol-putol. Biglang sumigaw si Greg mula sa likod ng bahay. Mga bangkay, may gumagalaw sa hukay ni Lolo. Tumakbo sila palabas, hawak ang mga itak at kandila. Sa sementeryo ng sityo, 6 na hukay ang nakabukas. Sa loob ng bawat isa, walang bangkay. Sa halip, may naiwan lamang na balat. Puyot, parang hinubad mula sa katawan. At sa dulo ng daan, may isang batang babae, hubad, nakatalikod. Mika, bulong ni Jonas. Hindi ba't parang ikaw yan? Lumapit sila. Ngunit paglapit nila lumingon ang bata. Hindi ito si Mika, ngunit hawig na hawig. Parehong mata, parehong anyo, ngunit walang emosyon ang mukha at ang balat nito ay kulay abo, parang ginawa sa alikabok. Ano ka? Tanong ni Greg. Ako ang alaala ng isang panatang hindi natupad, sagot ng bata. At ako ang magsisilbing tulay sa muling pagbukas ng daan ng mga nilimot. Mula sa ilalim ng lupa, may lumabas na kamay, putik-putik, may tanikala, may mga ukit ng matagal ng panahon. Sumigaw si Mika. Yan ang mga pinatulog ng bato. Yan ang sinarhan ni na Teresa. Dahan-dahan, umaangat mula sa lupa ang isang nilalang. Mas malaki pa sa hari ng mga tumatahol. May 6 na ulo, bawat isa'y may anyo ng ibang hayop. Buwaya, baboy, kalabaw, aso, ahas at paniki. May pakpak ito sa likod at buntot na may dulo ng sibat. Nagsalita ito ng sabay-sabay gamit ang 6 na bibig. Ginising niyo kami nang wala sa panahon. Ngayon, wala nang makapipigil. Ang isla ay sa amin. Umatras sina Jonas, Greg at Mika. Tumakbo sila pabalik sa sityo. Ngunit habang tumatakbo, ang mga bahay ay nagsisindihan ng apoy. Hindi apoy ng tao, kundi dilaw na liwanag na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang mga tao ay nagsisigawan. May mga hayop na tumatahol na hindi naman nakikita. At sa himpapawid, may aninong palapit, lumilipad, parang ulap na may mata. Diyos ko, bulong ni Mika. Hindi pa pala ito ang wakas. Simula pa lang pala. Sumambulat ang mga sigaw sa buong sityo kagbulo. Ang mga ilaw sa bawat bahay ay isa-isang namamatay. Kahit pagasera o kandila. Parang hinipan ng isang higanting espiritu. Ang langit ay naging kulay abo. Ang hangin ay mabigat. At ang lupa ay tila nabubuhay.
humuhuni, umuungol at parang humihinga. Nagsilabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay, ngunit wala silang matatakbuhan. Sa gitna ng kalsada, tumayo ang 6 na ulo ng nilalang na lumitaw mula sa hukay. Bawat bibig ay nagsasabi ng iba't ibang sumpa. 1,000 taon ng katahimikan, isang panatang tinalikuran, isang isla ang babalot sa dilim. Ang mga tao'y magiging pagkain, alaala, anino at panibagong laman. Ang inyong lahi ay dapat nang tapusin. Walang makatatakas. Nagkagulo ang mga residente. May mga nagnakaw ng kabayo, may sumakay sa kalabaw, may nagbitbit ng anak sa likod, habang may mga matandang lumuhod na lang at nagdasal. Ngunit sa bawat yapak palayo, mas lalo lamang silang napapalapit sa kung saan nagmumula ang anino. Si Jonas, Mika at Greg ay nagtago sa ilalim ng bahay ni Aling Teresa. Ang kampilan ay hawak pa rin ni Greg, ngunit ito'y pumuputok na sa bawat pagtama sa hangin. Parang may puwersang gustong agawin ito sa kanya. Si Mika ay may hawak na munting libro, ang kwadernong naiwan ni Aling Teresa sa kanyang baul. Dito, nakasulat ang huling ritual ng pagtalikod. Dito raw, sabi ni Mika habang tinatakpan ang ilaw ng gasera, nakasaad kung paano muling isara ang pinto sa ilalim ng lupa. Pero kailangan ng 3 bagay. Ano? Tanong ni Jonas, nakabantay sa labas. Dugo ng tagapagbantay, buto ng pinakamatandang nilalang sa sityo, at apoy ng panibagong panata, isang buhay na kusang isasakripisyo. Napatingin silang 3 sa isa't isa. Wala na si Aling Teresa, siya ang tagapagbantay, bulong ni Greg. May buto pa ng lumang babaylan sa sementeryo. Pero sino ang magsasakripisyo ng buhay? Tanong ni Jonas. Tahimik si Mika. Tumingin siya sa apoy. Baka ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Agad na sagot ni Jonas. Nanginginig ang tinig. Hindi ako nagbibiro. Ako ang hinila nila noon. Ako ang gusting gawin nilang tulay. Hindi pa nila ako nakuha, pero hindi ibig sabihin ligtas na ako. Sa totoo lang, baka nga ako ang dahilan kung bakit muling nagising ang mga halimaw. Niyakap siya ni Jonas. Kung ganon, sabay tayo, wala nang iwanan. Biglang nagliyab ang bubong ng bahay. Mabilis silang tumakbo palabas. Sa kalsada, 3 katawan ng mga taong pinaslang ng halimaw ang tumambad sa kanila. Lahat nakanganga, walang mata at butas ang dibdib. Naglakad sila papuntang sementeryo. Sa harap ng puntod ng unang babaylan ng sityo, sinimulan nila ang ritual. Binasa ni Mika ang mga lumang baybayin. Pinasalin ni Greg ang kampilan sa palad niya at pinatulo ang dugo sa pinatuyong buto mula sa libingan. Ngayon, ang huli, bulong ni Mika. Kumunta siya sa gitna ng sementeryo. Sa paligid, nagsimulang lumitaw ang mga tumatahol. Iba-iba ang anyo. May maliliit na parang bata. May malalaki na parang mga nabulok na hayop. Lahat sila'y parang hinihintay ang huling utos. Sa harap ng lahat, muling lumitaw ang batang may 3 mata, ang anak ni Teresa. Sa likuran niya, ang 6 na ulong halimaw. Alam mo na ang dapat gawin, wika ng bata kay Mika. Alam ko, sagot niya. Itinaas niya ang kwaderno. Sinindihan ito gamit ang apoy ng gasera. Pagkapunit ng huling pahina, lumipad ang abo sa hangin. Bumalot ito sa buong sityo. Ang mga halimaw ay sumigaw. Isa-isa silang naglaho. Ang 6 na ulo ay napasigaw ng sabay-sabay habang sinusunog ang kanilang laman ng liwanag. Pumutok ang lupa. Nagsara ang bitak. Ang mga multo, anino at matagal ng mga sigaw ay unti-unting naglaho. Ngunit si Mika, hindi na nila nakita. Pagkatapos ng pagsabog ng liwanag, bumalik sa normal ang paligid. Umihip ang hangin, kumanta ang mga ibon. Tumigil ang aso sa pagtahol. Sa gitna ng sementeryo, sa lugar kung saan tumayo si Mika,
May naiwan na lamang na isang bulaklak ng kalachuchi. Sariwa, hindi tuyot. At sa tabi nito, isang bagong libingan, walang pangalan. Babalik pa sila? Tanong ni Greg. Hindi natin alam, sagot ni Jonas. Pero kung babalik man, handa na tayo. Makalipas ang 7 araw, uling bumalik sa katahimikan ang buong sitio Kagbulo. Walang halimaw, walang tahol, walang kakaibang nilalang sa bubuman. Ang gabi ay naging totoo ng gabi. Tahimik, malamig, payapa. Ngunit ang mga mata ng bawat taga-sityo ay nagbago. Sa likod ng bawat ngiti ay may bakas ng tao. Sa likod ng bawat paghalakhak ay may alaala ng mga nilalang na minsan gumala sa kanilang paligid. Si Jonas at Greg ay nanatili sa sityo upang tumulong sa muling pagtayo ng mga nasirang bahay. Ang mga bata ay muling naglalaro, ngunit hindi na lumalapit sa kagubatan. Ang mga matatanda ay muling nagdarasal tuwing 6:00 ng gabi. Hindi lang dahil sa paniniwala, kundi para sa kapayapaang pinaghirapan nilang ibalik. Sa gitna ng plaza, itinayo ang isang munting altar. Dito nila inilagay ang isang kampilan na inukit ang pangalang Mika sa kahabaan ng hawakan. Sa tabi nito ay ang kwaderno ni Aling Teresa na yon ay sarado na, nakabalot sa pulang tela at pinapalibutan ng mga dahon ng banaba at kalachuchi. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Jonas at Greg sa tabi ng ilog, napansin nila ang isang batang babae na nakaupo sa malaking bato. Puting-puti ang suot at mahaba ang buhok. "Greg, may tao sa bato," bulong ni Jonas. "Gabing-gabi na, sino naman yon?" Nilapitan nila ito. Ngunit pagdating nila sa harapan ng babae, wala na ito. Sa ilalim ng bato, may isang bulaklak ng kalachuchi, bagong pitas, mabango. "Salamat, Mika," bulong ni Jonas habang nakatingala sa langit. Nang gabing iyon, sa himpapawid, tumahol ang isang aso, isang beses lang. Mahina, payapa, at hindi nakakatakot. Parang paalala, parang paalam. At mula sa kalangitan, tila may sumagitsit na liwanag na mabilis na nawala sa dilim. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento mula rito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang kwentong kilabot, hiwaga at katatakutan. Ako ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating katatakutan, mga ka-amazing, paalam at mag-ingat sa tahol na hindi galing sa aso.